Matinding pagbaha ang naranasan sa ilang kalsada sa Metro Manila nitong weekend kasunod ng naranasang pag-ulan. Sa Quezon City, mas matindi pa raw sa Ondoy ang naranasang pagbaha. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Ayon sa Quezon City Engineering Department, hindi naman talaga sapat yung drainage system ng syudad sa dami ng binuhos na ulan nitong Sabado. So nasa 50 millimeters of rain lang per hour ang kakayanin ng drainage system ng Quezon City. Pero yung bumuhos noong Sabado at its peak ay halos 100 millimeters of rain o doble sa kakayaning kapasidad ng drainage system. Kaya umapaw daw yung tubig na nagdulot ng mga pagbaha sa kalsada. Isa sa matinding pagbaha ang portion ng Mother Ignacia Avenue malapit sa EDSA na parang rumaragas ang ilog na yung itsura. Ayon kay Engineer Mark Del Peral, siya yung head ng Quezon City Engineering Department, nang umapaw na ang tubig sa kalsada, bumuhos na ito sa Mother Ignacia dahil mababang bahagi ito ng kalsada. Maliban dyan, bago matayuan ng mga istruktura, posible raw kasi na swamp area ito. Ibig sabihin, natural na daluyan ng tubig. May mga lugar daw noong Sabado na hindi maituturing na flood-prone area pero binaha. Ilan lang dito yung compound ng Ateneo de Manila. Pero malapit yung lugar na ito sa mga identified na flood-prone area. Sa Katipunan, yung kalsada sa tapat ng Ateneo, nagmistula raw itong dam kung saan naipon na yung tubig dahil naharang ng Center Island ang tubig na rumagasa mula sa Ateneo compound patungo sa creek. Pero kung nasunod lang daw sana yung drainage master plan ng Quezon City ay bago nang magtayo yung DPWH ng mga flood control project, hindi sana naranasan yung ganitong pagbaha nitong Sabado. So nasa 27 billion pesos yung identified budget para maipatupad yung drainage master plan ng Quezon City. Mahigit 14 billion pesos na so far yung ginastos ng DPWH sa mga flood control project sa Quezon City na hindi naka-coordinate sa City Hall. Kung ito raw ay naka-coordinate lang, sana nadagdagan yung capacity ng drainage system. Kung sa ngayon ay nasa 50 millimeters, maaari raw naging 70 millimeters per hour ang capacity ng drainage system, kaya't hindi ganun kadami sana yung umapaw na tubig. Kung naipatupad din daw sana ng maayos yung flood control, halimbawa, naipalaki yung capacity ng San Juan River kung saan pupunta yung karamihan ng tubig mula sa Quezon City, naiwasan sana yung matinding pagbaha na naranasan nitong Sabado. Rafi? Maki, may nabanggit ba yung Quezon City na kagyat na kanilang gagawin para hindi na ito maulit or nagbabala sila na pwede pa itong maulit? Dahil syempre malalaking proyekto yung kailangan para masolusyonan talaga ito. Posible pa, no, Rafi, na mangyari pa to. Pero remember, medyo abnormal yung nangyari nung Sabado. Talagang doble nga dun sa dami ng normal na doble, yung napakarami ng binuhos na ulan. So kung mangyari uli yan, posible yung ganung eksena na nakita natin itong Sabado. So kung ano yung gagawin nila, of course, what they've been trying to do is implement the drainage master plan ng Quezon City. Kasi doon napag-aralan na nila pati yung bilang ng dami ng ulan na bubuhos, kung saan dapat, anong klaseng proyekto, may mga areas na hindi dapat halimbawa pumping station ang nilalagay dahil kung ipapump mo yung tubig, edi magbabaha lang sa kapilang lugar dahil hindi naman tayo coastal area dito sa Quezon City. So, ang ginagawa lang nila at inaapila lang nila lagi, sana kung i-coordinate lamang yung mga flood control projects sa Quezon City dahil may nakahanda naman ng master plan para dito, mas mapapaganda or hindi na natin mararanasan yung ganung katinding pagbaha tulad noong Sabado. Rafi. Maraming salamat, Maki Pulido.